So, eto na nga guys. Ito talaga pinagkakalat talaga nila ngayon ito. Wow! So, sabi nila nag-start daw talaga yung flood control issue kay Tatay Diggs. Kasi noong 2016 daw, during the infrastructure spending surge from flood control becomes a major part of the public works. So, eto na. Then, noong 2016 yan ha. Ngayon, noong 2016 din, lahat daw ng mga projects ng Diskaya, dyan daw nagsimula kasi dyan nagkaroon ng mga public bidding. Ayan o, began earlier but their flood controls project were from 2016. This places the rise of their flood control works squarely within the Duterte years. So siya, sige. So Andaya flags a massive budget. So ang dami nakitang budget na flinag. So nagkaroon ng 332 billion, flood control controversy. Tapos nagkaroon din 213 billion in 2017 to 2018. Tapos another 119 billion proposed for 2019. Pero ang sabi ni Diokno, ayan, he denied facilitating any wrongdoing. Ayan ha. Sino ba tong DBM? Sila yung nagre-release ng pera. But anyway, ito naman si Panganda, manang hirap pa, appears in the budget trail. Ayan na, DPWH employee reportedly testified that their DBM Undersecretary Pangandaman was involved in reformatting or recording items lead or led to the question of 75 billion DPWH invection o insertion. Ito naman nagpapakalat tong mga to para pero ang sabi naman dito ng DBM denied. So no fall, only, 2019-2020, no fall, only more power. Sabi niya gano'n. Kasi si Benjamin Diokno, ginawang governor ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Duterte himself said in 2020 that DPWH reeks of corruption. Yan, pag-usapan natin yung banda dyan ha. Even with that admission, no major top-level accountability followed. Ay, nako. So ito, during the 2021 up to 2022, sabi nila yung mga makinarya daw patuloy pa rin gumaganap. Flood control budget remains high and projects kept renewing dapat. Ba't newing? Tignan nga natin, renewing ba? Wala ko dalang lagabisa pero parang mali nga. The Duterte administration ended without a major reckoning over the earlier issues. So parang pinalalabas sila, walang ginawa si Duterte. Later probes against Race Ghost Project, substandard works, and favored contractors and suspicious, Baka baiting patterns. Ito naman, nagpapakalat na nga lang kayo, ganyan pa. Anyway, pag-usapan natin to ha. Okay, during the time of Tatay Digong, ang kiniklaim kasi ng karamihan, wala daw talagang flood control project. So, alam nyo ba, the flood control project really started from the time of Tatay Diggs. Alam nyo through what, di ba? Rehabilitation. Inuna niya talaga, all the effort talaga is talagang ginanap sa rehabilitation. What? Yung mga floodways, pinalinis niya, Pasig River, etc., etc., etc. Di ba nauso ngayon, yung paglilinis ng mga kanal ng bawat mga munisipyo? Di ba sa kanya nang galing yan? At saka yung paglilinis ng mga bangketa, etc., etc., etc. Basically, those are flood controls project. Kaya lang, parang hindi lang halata na flood control project yan. Kita nyo ha, during the time of Tatay Diggs, nagkakabaha. Pero eventually, mabilis humupa yung baha. Kasi during that time, pinalinis yan lahat ng estero. Pinalinis niya lahat ng kalat sa mga kanal, sa mga ganyan. Di ba? Usong-uso noon yung may mga pa nga noon, may mga nagvi-video pa nga ng mga kabataan dati naglilinis sila ng mga estero, di ba? Tapos parang nakikiisa sila sa project ni Tatay Diggs na rehabilitation and cleanliness, di ba? Naalala niyo 'yon. So, talaga namang nagsimula doon sa time ni Tatay Diggs yung effort for a flood control project. Ngayon, ito sinasabi ninyo doon sa DPWH. Pag-usapan natin 'yan. So eto na nga, di ba? Totoo naman na wala naman talagang masyadong kinasuhan during the time of Duterte dyan sa DPWH. Pero as sitting tatay at sitting ama ng bayan, yan ha, former President Rodrigo Duterte repeatedly ordered corrupt official and employees within the Department of Public DPWH to resign or face criminal prosecution. Ayan tayo, di ba? He called out rampant anomalies including ghost projects and kickbacks on road rights of way settlements through the consistent cleared then Secretary Mark Villar of personal involvement. Ayan ha. Kita nyo ha. Aware si Tatay Digong. Sabi niya pa nga dito Duterte fired several assistant secretary and nationwide district engineers over alleged involvement in corrupt transactions with politicians. Aware si Tatay Digong sa mga corruption na nangyayari with politicians. Okay? So mandated audits. He ordered full-scale audits of the DPWH telling regional directors linked to anomalous or non-existent project to resign now. Diba? Sabi niya, resign now. Sabi niyo kasi hindi naman nakasuhan. Pero at least, through his power as a president, talaga pinag-resign niya lahat to avoid being prosecuted administratively and criminally. So pinag-resign niya talaga lahat. Delikadesa, mag-resign na kayo. Tapos sabi niya pa dito he instructed the Department of Justice to lead an interagency task
force, naintindihan nyo, including the NBI and AMLAC to investigate and build cases against corrupt agencies, giving special focus to DPWH. So ano yung sinasabi ninyo wala siyang ginawa? O di ba? Alam niyo, anong pinag-iba nito? Anong pinag-iba nito ha? Ito meron pa dito duktong ha. The administration stressed that resigning would not shield off offenders from facing legal consequences. Anong sinasabi niyong wala? Meron, kaya lang siguro gahol na sa panahon. Hindi na nila na-accomplish. Kasi remember, 2020 yung sinasabi niyo doon sa sa pinapakita niyong diagram na yon. Balikan natin ha, sandali lang. So, ano sinasabi nyo, di ba? Ito nandito yan sa within 2019. Dito pa yan nagsimula. Ayan So, dito sa 2019 to 2020 tayo. Siba kinilala ng presidente na talagang may nangyayari. Risks of corruption. Darling, 2019, 2021, 2022, pinagsimula niyang pinaimbestigahan sa DOJ ang mga kaso na yan. Kaso siguro, because of the COVID, remember 2019 is COVID pa tayo niyan, naintindihan nyo? Ngayon siguro, na-redirect lahat ng effort. Ako sabi ko siguro ha, pero yun talaga ang tingin ko. Pero pinapakasuhan niya na. Kaso nga lang, nakasabayan ang pandemic era. So, anong sinasabi nyo na walang effort? Meron. Kaya lang siguro, there are circumstances na hindi maiiwasan, na hindi na naasikaso. Kasi importante pa ba naman yan na nagnakaw na nga sila, okay, nakakasuhan na lang. Pero, mas importante yung laman ng sikmura ng taong bayan at saka kaligtasan ng taong bayan. Anyway, tuloy-tuloy tayo ha. So, ano ibig sabihin nyo wala? Di ba meron? Anong pinag-iba during this time at saka during the time of Tatay Diggs? During the time of Tatay Diggs, aware si Tatay Diggs na may nangyayari ng anomalya. Diba? Siyempre, during the start, hindi niya malalaman yan. Pero, siguro sa bandang kalagitnaan, nararamdaman niya na nagpaimbestiga na siya, aware siya, gumawa siya ng aksyon, nagalit siya. Diba? Ang sabi niya, mag-resign na kayo. Diba? Bago pa, siguro, bago pa mahuli ang lahat, mag-resign na lang kayo. Diba? Pero, sabi nila, hindi raw magiging paraan ng resignation para maiwasan, diba? Ang mga kaso. O, yan na, siguro. Kaya lang, hindi na naasikaso. Siguro, 2020, balak na or what. Pero, may ginawa siya. Anong pinag-iba nung noon kay Tatay Diggs kaysa ngayon, 'di ba? Yung sagutin kita muna doon sa part ni Tatay Diggs. Kay Tatay Diggs bilang isang ama ng bayan, nagsalita siya, itigil nyo, pinatigil niya kaagad, 'di ba? Kasama pa nga si Mark Villar, 'di ba? Itigil niya yan, siguro winarningan niya. Tapos siguro gumawa na ng tama, o naayos na or what, tapos sumabay yung pandemic, yun na nangyari. Aware. There's an awareness kay Tatay Digong. So anong pagkakaiba nung ngayon? Teka ha. So, ito ang pagkakaiba nung administrasyon ngayon at sa nangyaring korupsyon. Sige, sabihin na natin nagsimula sa panahon ni Tatay Diggs. Hindi maiiwasan, nangyari na nangyari. Pero at least aware siya. Ngayon, tingnan nyo. Paano ba tayo umabot sa ganito? Ang lalim na problema ng korupsyon sa bansa. Wala siyang alam. Oh my God. Nangyari na lahat. Nakuha na ang trilyon na pera. Wala siyang alam. Wala siyang ginawa. Doon sa SONA, nung nag-SONA siya, sinabi niyang, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Pero nandiyan na, nangyari na bago pa man siya umaksyon. Kung baga-baga sa patay na ang kabayo bago dumating ang damo. During the time of Tatay Diggs, at least, napigilan ng maaga at hindi na nagpatuloy. Yung ngayon, hindi na nga napigilan. 'Di ba? Hindi pa natin alam kung totoo bang wala siyang kaugnayan. Or baka dahil na lang na nabuking na, kaya napilitan na siyang magsalita at para lumabas na wala siyang kaugnayan. Tuloy natin ha. Ang hirap naman kasi, 'di ba? Napakahirap kasi sa ating taong bayan mapaniwala na wala siyang kaalam-alam. At siya yung pinaka-ignorante at inosente sa lahat. Alam mo kasi ang dami na nagsasalita. 'Di ba? Si Saldico una nang nagsalita. Bago pa si Saldico, tandaan nyo, nagsalita na si BP Sara, kaya nga pinag-iinitan nila Kasi nga nauna nang booking Tapos eventually nung na-booking ni BP Sara, tsaka sila nagdrama-drama. Totoo, 'di ba? Sa totoo lang, kung kailan nagsalita at talagang prinangka na ni BP Sara, nagdrama-drama na sila kung ano-ano nang pinagagagawa nila o pinatakas na nila si Saldico, tapos biglang nawala si Romualdez sa opisina. 'Di ba? Tapos ngayon naman nagsasalita na yung mga yan against sa kanya. 'Yun ang mahirap. Kaya napakasakit talaga sa damdamin na 'di ba no nakaraan lang last statement ni Romualdez, 'di ba? Hindi ako mag-iisa, 'di ba? Kung isasama ko kayong lahat. Sabi niya 'di ba? Parang ganoon. Tapos 'di ba, sabi niya kasama ang executive department, parang ganyan, 'di ba? Totoo naman, 'di ba? Executive, remember. Kaya kayo, di ba ang sakit sa damdamin na hindi matalakay ng tama ang flood control projects na yan, ng mga anomaly na yan. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo,
kahit na anong pinaggagawa nila. Actually, hindi pa nga nila talaga gustong imbitahan yung 18 Marines na yan, di ba? Sa totoo lang, doon sa Blue Ribbon ni Lacson, gusto niya ba talagang imbitahan? Napilitan na lang sila ngayon. Kaplastika na lang ngayon na gusto nilang imbitahin yung 18 Marines. Why? Kasi may nasabi na tungkol sa kanila. O, di ba? Gusto na nila ngayong imbestigahan. Yung flood control ba gusto nyong imbestigahan? O yung pagkadawit sa inyo dahil sa nasabi nila. O, tapos magdadating dyan. Kaya nga ang tao, hindi nyo talagang gigil na kahit na yung, nabawa, sabihin na natin, sige, may quorum na kayo na bida dyan sa Senado. Pero tingnan nyo, kapag nagla-live si Senator Cayetano, ang dami pa rin viewers. Kasi nga, ang aim talaga nila, Senator Marcoleta at saka Senator Cayetano, is talagang lahat, walang walang pagtatangi. Ibig sabihin, hindi pinipili. Kung may masasabi, magsalita ka, pakikinggan namin. Yan ang gusto siguro ng taong bayan. Siguro ang sabi ko kasi hindi naman ako yung buong taong bayan eh. Pero kasi yan ang gusto ko. Pag may gustong lumabas na na gusto magsalita tungkol sa flood control, dapat pakinggan kaya si Hodang may madamay sa inyo, kaya si Hodang magsalita against kung sino man yung mga napakatataas na tao, dapat lahat yan pinakikinggan. Alam nyo, suggestion ko nga sana na ang Blue Ribbon Committee, wag na wag na rin sa member ng mga politiko ibigay eh. Dapat ang Blue Ribbon Committee dapat sa sa public society, ibig sabihin yung mga NGOs, yung mga ganon, tapos yung sa mga religious group, pwede rin kung gusto nila. Alam naman natin kung sino yung uuna diyan, pero marami namang klaseng religious group. Dapat magsama-sama at bumuo ng isang Blue Ribbon Committee na hindi kasama ang mga politiko, 'di ba? Para at least fair, lahat talaga pakikinggan. 'Yun ang tama eh, 'yun ang dapat eh. Kaya nga ngayon, kita nyo, kahit na ginaganyan nyo si Cayetano, pinakikinggan pa rin siya ng taong bayan. Kasi gigil pa rin kaming malaman kung ano nangyaring totoo sa flood control. At wag niyo yung sinasabi na binubuhos niyo na naman kay Tatay Diggs. Nakita ko yung budget. Oh my God, kakapranggot lang yung kay Tatay Diggs. Yung ngayon, grabe, times 10. Grabe, trilyon talagang nawawala sa kaban ng bayan. Kaya ganun na lang ang gigil ng mga tao. Anyway, grabe. Let us pray na sana. Alam mo, pag iba ang nanalo, kung hindi si BP Sara ang mananalo, lilipad lang yan eh. Parang kaya nga tumataas ang rating ni BP Sara eh. Kasi ang isip ng mga tao na pag si BP Sara mananalo, mapapaimbestigahan ng tama yung flood control na yan. At mapaparusahan ang dapat parusahan.